Pinapurihan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law. Samantala, inaasahang maisa sa batas na ngayong araw ang panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Si Crazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, positibo ang Department of Agriculture na makatutulong sa mga magsasaka at consumer ang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law at Anti-Agricultural Smuggling Law. Niratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee report ng magkahiwalay na Senate at House bill na nag-aamyenda sa Rice Tariffication Law. Layon nitong pataasin ang produksyon ng palay at palakihin ang kita ng mga magsasaka sa tulong ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Pinahahaba nito ang visa ng RCEF na nakatakdang matapos ngayong 2024. Mula sa kasalukuyang 10 bilyong piso, pinalaki sa 30 bilyong piso ang RCEF na gagamitin sa pamamahagi ng libreng binhi, makinarya, pagsasanay at pautang sa mga magsasaka. Manggagaling ang RCEF mula sa General Appropriations Act at taripang nakukuha sa mga inaangkat na bigas. Sakaling lumagpas ang koleksyon ng taripa mula sa imported rice, pinapayagan ang Pangulo ng Pilipinas na gamitin ito sa mga programang pinakakinakailangan ng mga magsasaka. Yan yung tamang version na maganda na every year pag-aaralan ng Presidente tsaka ng DA kung anong mga gagawin doon sa excess. Kung meron tayong 30 billion pesos na makolekta, yung 15 billion will be based on a menu kung ano yung kailangan ng ating mga farmers or ng ating industriya. Ang maganda rito, ang Presidente ang magdidesisyon kung saan ang allocation nito every year. Binibigyan din ng panukalang batas ng kapangyarihan ang Department of Agriculture na rumisponde sakaling may kakulangan sa supply o sobra-sobrang pagtaas ng presyo sa merkado. Pwede na kaming mag-trigger ng call for importation in case we see nga may spikes, may hoarding. I don't think there will be a shortage but I think it's more for para pababa ang presyo, pwede na mag-intervene ang DA through that new law. Ngayong araw, inaasahan na maisa sa batas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Itinuturing na economic sabotage na may habang buhay na pagkakakulong at mas malaking multa ang mga sangkot sa smuggling o iligal na pagpasok ng mga imported na produkto, hoarding, profiteering at kartel ng mga agricultural product. Iligal na gawain kung saan dehado ang mga magsasaka at mga consumer. Mas maingipin na kami para habulin itong mga smuggler na to. At sana naman lang matakot na yung mga may planong gumawa ng mga illegal na smuggling dahil non-bailable to. Kung mahuli sila, ay hahabulin namin kayong lahat. Samantala, Angelique, sa bagong Pilipinas ngayon, inihayag ng Sugar Regulatory Administration ang paglalabas ng bagong sugar order. Itinaas ang clearance for release fee para sa imported na high fructose corn syrup at chemically pure fructose. Ginawang 30 pesos ang bawat bag nito mula sa dating 1 peso and 50 centavos. Ayon sa SRA, Angelique, hakbang ito upang bawasan ang paggamit na artificial na asukal at binigyan din ni SRA Administrator Pablo Ascona na hakbang ito at bahagi ng pagsisikap ng ahensya na suportahan ang mga lokal na producer at mga magsasaka at palakasin pa yung local sugar industry. Angelique? Yes, Crazel, ano bang ang pagkakaiba ng dating batas kontra sa agri-smuggling sa pagtitibay na batas hinggil dito ngayon? Yes, Angelique, yung kasalukuyang anti-agricultural smuggling law kasi
kailangan munang maging large scale yung yung pag-aangkat na illegal bago maituring na ito ay economic sabotage. Pero sa pag-amend ng Anti-Agricultural Smuggling Law, at least 3 million maituturing na yan na economic sabotage kapag nag-smuggle ka ng ganyang halaga. At saka dati kasi yung fine ay 2 beses lamang nung halaga na inimport mo na agricultural product. Pero ngayon, lifetime imprisonment o habang buhay na pagkakakulong at 3 beses na halaga nung inangkat mo yung multa na ipapataw sa'yo. Angelique? Okay, malinaw. Maraming salamat, Clazel Pardilla.